Magandang araw sa inyo mga kabayan. Mayroon lang akong ikikwento sa inyo kaganapan dito sa application ng TikTok about dito sa mga affiliate program nila. So, yung nangyari mga idol, mga kabayan, after na naging affiliated ako sa kanilang mga product ay nag-promote ako. Then, nagkaroon na din naman ang resulta mga pakonti-konti. After that, binigyan nila ako ng warning sa violation. Ngayon, nung niresearch ko yung violation ko doon sa kanilang format, ay napag-alaman ko na yun daw ay trade of regulated goods and services. So, parang pinalalabas nila na nagbibinta ko na kinokontrol nila yung produkto. Ibig sabihin, parang hindi nila kontrolado ang produkto na ibinibinta ko online. Samantalang lahat naman ng transaksyon nagmumula sa kanila. Sila rin ang nagsisell, nagbibinta at nagpapadala sa mga consumer na kukuha ng produkto o ng user. So yun ang pinakamasakit dito sa TikTok. Kasi nung mga nakaraan, nagkaroon na ako ng mga followers niya, siguro mga 12,000 followers. After that, na may mga nakaka-discussion ako about doon sa mga posting ng ibang mga vlogger na ganito, ganyan, about sa mga ng kaganapan ng government natin. Sinacharge nila ako ng violation dahil doon sa community guidelines nila sa about sa hateful conduct. Yung mga ganun ba? So, sa madaling salita, to make this story short, yun nga, naban ang ko ng account ko. Kasi ito na namang pangalawa kong account. Pinipilit kong i-survive sa pamamagitan ng paisa-isa. Ay, narating ko yung affiliate, stage nung kanilang, para kahit paano, sa isip-isip ko, kaysa makipagtalo ako, ay gamitin ko na lang sa paraan na makikipag-affiliate ako sa mga produkto na ibibita nila. Kapag ano na naman ang ginawa sa akin, i-delete ko nga ng diretso yung account ko. Akala kasi siguro nila sa kanila lang yung yung apps lang nilang nag-iisa dito sa mundo para maniklood sa kanila yung tao, kahit yung kasalanan nila i-charge nila sa mga user nila, okay lang. Control nila yung system, sila ang lahat ng ng produkto. Paano nila sasabihin na